para sa amin po, even kahit sa pangkalahatan, hindi lang sa trade and industry, pagka napag-usapan ang administrasyon ni Presidente Duterte, ang unang-unang pumapasok talaga yung peace and order. Yung peace and order, investor confidence, kaayusan, yung pagsugpo sa illegal drug issues, at anti-corruption. Yun yung tatlo parati niyang binabanggit. At dahil doon, nagkaroon tayo ng environment na that increased the confidence ng mga kababayan natin. Lalo na sa larangan ng investment. So, naalala ko po na in fact may mga numero tayo that will show kung paano na-achieve yung record FDI, Foreign Direct Investment, nung panahon po ng administrasyon na Duterte. Kayo po nasa private sector tayo at madalas naririnig ko na noon daw napakalakas ng maganda investment climate bago Duterte administration, maraming investor. At nung pagdating daw ng Duterte administration, naglabasan daw lahat. So masyadong puro kwento, yan ang narrative. Pero pag tinignan natin at ino-object po natin yon at sinasabi natin, tingnan natin yung data. Kasi pag tinignan natin yung data, dun sa mga taon prior to Duterte administration, may numero tayo dyan that will show na yung average FDI ay nagre-range lang po sa mga 3 to 4 billion. No? Billion dollars. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, dyan po na-achieve yung matataas na FDI. Naalala ko, 2017, na-achieve natin $10 billion. Halos 3 times. Hindi ba yon? Nung 2021, right after COVID, $12 billion. Ibig sabihin, yung pagmataas kasi yung FDI, Foreign Direct Investment, nandyan yung confidence, lalo na ng mga foreign investor, na pumasok sa Pilipinas, mag-invest. Of course, aside from that, yung peace and order, mga economic reforms na ginawa po ng panahon ni Duterte, masabi natin part of the legacy. Yung mga pinasang batas na tinulak po ng administrasyon Duterte, yung retail trade liberalization, kung saan inalaw mag-increase ang up to 100% ang foreign ownership pagdating sa retail, yung Public Utilities o Public Service Act, inalaw din yung malalaking foreign investor percentage ownership sa mga public services or infrastructure, no, tulad ng airport, seaport, at mga ilang public services. At pati yung sa Foreign Investment Act, kung saan na-liberalize din yung mas malaking foreign equity participation. Ibig sabihin, talagang pinapakita na ang mga reforma na to para talaga to encourage yung pasok ng investor. Diyan din po nilagdaan yung ease of doing business, kung saan pinanganak yung Anti-Red Tape Authority para mapadali yung proseso ng pagkuha at pag-conduct ng business activities sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy rin po ito. Institutionalized na po yan. At continuing po, nandyan po yung sinasabi na dapat within 3 days, kung simpleng permit ang kinukuha, dapat approve na siya. Deemed approved after 3 days. No? Kung medyo may technical assessment, within 7 days kailangan ma-approve. Kung hindi, dapat may automatic approval. At yung mas kailangan pa ng research, 21 days. So, 3, 7, 21 days, may automatic approval dapat. So, yan po yung mga pinasang mga batas noon para mapadali at maengganyo maraming investor dito. Kasi, in fact, yung dun po sa DTI, maalala ko lang, yung pagkuha lang ng business name sa business name registration, dati inaabot ng buwan-buwan. Doon sa amin, dahil in-automate namin, online application, kahit nasan ka, pwede kang mag-apply, 8 minutes, pwede mo nang makuha yung approval mo ng business name registration. So, ayan ay hopefully, tinutuloy pa ngayon. Hindi ko na minonitor ngayon kung tinutuloy ng current administration, but at least yun sa DTI noon. Isa yun sa mga ginawa natin. Of course, isa pang legacy na mabanggit ko na talagang palagay ko kaya rin ako na nakuha noon as trade secretary, Trade Investment Secretary, dahil yun dun, before
joining the Duterte administration, part po ako ng Go Negosyo, na kung saan ito po yung nagbibigay tulong sa mga micro, lalo na yung mga malilit na negosyo, mga SMEs, sa pamamagitan ng pagtitrain, pagbibigay kaalaman, paano magnegosyo para silang nag-masters in entrepreneurship na libre, no? At saka nagbibigay inspirasyon by introducing yung mga nagtagumpay na negosyante. So parang may big brother, small brother, big sister, small sister approach. Tulungan yung mga maliliit pa, maturuan paano nila mapalago yung kanilang mga maliliit na negosyo para yung mga micro, maging small business, maging medium size, at hopefully maging large tulad ng Jollibee. So yun yung mga paraan na mga ina-empower natin ng Pilipino. Sabi nga noon, ayaw natin yung dole out, magbibigay ka lang ng donation, tapos na. Gusto mo ma-empower sila para you teach a man how to fish, hindi yung giving them fish. No? So yun po yung prinsipyo na pinatulak sa akin ni Pangulong Duterte at yun naman po yung ginampanan natin. Kaya ang DTI noon, aside from attracting mga investors para maka-create ng trabaho, ito po ay talagang tumulong sa mga maliliit na negosyante. Sabi po ni Presidente, isang mandate niya po sa akin, tulungan natin yung mga maliliit na negosyante. Sila yung walang-wala. Even kasama dyan, yung mga nagtitinda sa palengke, nagtitinda sa sidewalk, bigyan natin kung maaari ng pampuhunan, pang-umpisa. Kasi sabi niya, yung ibigay mong, let's say, 5,000 na sa tulong nila Secretary Wendell, nila Senator Bongo, nagbigay tayo ng mga pampuhunan para yung 5,000 sa umaga, nagiging may tubo na yon at tutubo sila ng let's say 1,000, 2,000 dagdag sa 5,000, napapaikot na nila the following day, yun na naman ang puhunan nila at yung iba doon panggasto sa kanilang buhay. So, i-empower ng mga kababayan natin, napapalakas natin yung kanilang kaalaman at saka yung paggawa sa pangkabuhayan nila. So, yun lang po muna ang masashare kong top of mind legacy po ng ating Pangulo, yung attention sa mga maliliit nating kababayan. Thank you very much, Secretary Ramon Lopez. At sususugan po yan. Siyempre, same question din tayo kay Secretary Wendell. No? Sec. Maraming salamat ka, Penny. Gusto ko ngang susugan yung mga nabanggit na ni Secretary Mon patungkol sa mga batas na naipasa nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte. At ito yung mga ilan lang na babanggitin ko. Yung Universal Healthcare Act, no? Na talagang halos libre, zero balance billing sa lahat ng mga government hospitals. At yung free tuition fees for state colleges and universities. Yung Bangsamoro Organic Act na nagbigay daan upang makamtan ang kapayapaan sa Mindanao. At ganun din ang paglalagak niya ng pundo, lalo tigit sa mga hospital. Nangunguna riyan ang Philippine General Hospital na talagang pinaglaanan niya ng 100 million pesos a month. Hindi basta-basta yun. Talagang nagkusa siya. At ang kanyang pagtingin sa mga lokal na pamahalaan na kapanahunan ng kalamidad, bagyo, lindol, baha, nariyan yung masusugan din kaagad ng national government ang kakulangan ng pundo ng mga lokal na pamahalaan. Alam nila yan at hindi nila may pagkakailayan. Aside from the 5% calamity fund na inilaan ng national government, sinasabihan niya pa ako, kumuha ka kung mayroon pa makuha sa contingency fund ng Office of the President para maibigay natin sa mga lokal na pamahalaan. Mayari kasi, 23 years siya naging mayor ng Davao City. Kaya ang puso niya nasa lokal na pamahalaan at lalo tigit sa taong bayan. At sa mungkahin naman ng mga cabinet secretaries na bigyan pansin din ang ating mga OFWs. Andyan si Secretary Bello, talagang
nakafocus siya sa kanan ng mga OFWs at meron ngang pundo yung OFWs na binibigay sa OWA na siyang kinakapital naman ng gobyerno upang mabigyang tulong ang mga OFWs na naapektuhan ng kung anumang mga pangyayari sa mga bansa kung saan sila doon naman nakadestino o nagtatrabaho. Kaya sa kabuuan, makita natin na kahit na nung umalis na siya sa pwesto, di hamak na umabot pa ng 91% if I'm not mistaken ang kanyang popularity rating at approval rating. No? Never in the history ng ating bansa yan. At doon sa sinapit niya, talagang nakakalungkot dahil sabi niya nga, I love my country, I love the Filipino people, and I'm putting at stake my life and the presidency para ipaglaban ko ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya wala siyang pinagsisisihan kung sa kanyang ginawa. Dahil sabi nga niya, tanging ako lamang ang makakagawa niyan dahil ako ang Pangulo ng bansa at gagawin ko ang lahat ng aking magagawa para sa kapakanan ng taong bayan. At yan, hindi niya pinagsisisihan. Sabi niya, kung ano man ang mangyari sa akin, Diyos lang nakakaalam at aking binibigay sa Kanya ang kabuuan ng natitirok pang buhay. Kaya, ganyan nating kamahal si Pangulong Duterte sa kanyang mga nagawang kabutihan sa ating bayan.